Hello kabarangay! Mama L here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka na malungkot dahil ang istorya na hindi mo napakinggan sa radyo ay meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo na rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin pa rin ang pakikinig sa Barangay LS 91.1 forever! Barangay 91.1 Radyo Nobela. Radyo Nobela. Ayan na syempre, isang paninibagong linggo na naman ang ating pagsasama-samahan mga kabarangay at mga kapuso. Aba syempre naman. Oo, alam kong na-miss nyo ng kauntian ng ating programa kaya hindi ko na patatagalin pa. Welcome to the show mga kabarangay, mga kapuso ngayong araw ng Lunes, June 10, 2024. At kasama niyo po ang inyong mahal na mama. Ako po si Mama L ng Barangay LS 91.1 forever. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Ang paninindigan ay hindi para sa mga baluktot na gawain. Mas dapat itong ipakita sa mga laban para sa ikabubuti ng iba at hindi sa mga bagay na mas makakasakit sa kanila. Ikaw kabarangay, sa anong sitwasyon mo naranasan ang matinding paninindigan? Sabay-sabay po nating tunghayaan ang ating tampok na istorya ngayong pinamagatang vacancy. Kasama ang ating kabarangay at kapuso at syempre ang ating letter sender na sila Arnie. Dito pa rin sa ating programang Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama L, isang mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig na inyong programa ngayong araw na ito. Sumulat po ako sa inyo dahil na-inspire ako sa mga kwentong napapakinggan ko palagi sa stasyon ninyo. Nung una po ay nagdadalawang isip ako na ibahagi ang kwento ko dahil alam ko po na marami akong manghuhusga o huhusga. Pero ngayon po ay sinulat ko na po ito at tanggap ko na ang lahat at handa na rin po ako para dito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang La Arnie. 30 years old at nangyari po ang kwento ko. Years old po ako na mangyari ang kwento ko at pangalawa po ako sa magkakapatid. 4 po kami at lalaki yung pinakapanganay sa amin. Maayos naman po ang buhay namin. Hindi po kami nakaranas na mawala ng ulam o maubusan ng bigas. Dating kapitan ng barangay ang tatay ko pero hindi po nagtagal. At nagpasya na siyang magpahinga sa politika. Kilala siya bilang mabait pero strikto. Kaya iginagalang po siya sa amin noon. At kahit sa loob ng bahay namin ay ganun din siya. Isa siyang mabuti at ulirang ama. Isang salta niya nga lang ay tumitikop po kaming lahat. Iba kasi siya na magdisiplina. Kabaliktaran naman niya ang nanay ko na sumama na sa ibang lalaki. At tuluyan nang nawala ng pakialam sa amin. 3 taon na akong nagtatrabaho bilang room service manager sa isang hotel. Mahihain pa po ako noon pero nasanay naman akong makisama at humarap sa mga tao nung nag-aaral pa ako sa kurstong hospitality management. At masasabi ko rin pong maswerte ako dahil hindi ako katulad ng ibang anak na obligadong suportahan ng pamilya. Yung main reason kung bakit ako nagtrabaho ay hindi na ako umasa pa para kay Papa. Hindi na namin siya kailangang bigyan ng pera dahil malaki ang kinikita niya sa sarili niyang grocery store sa palengke. Bukod pa ron, meron pa siyang 2 bakery. At noong magta-25 na po ako ay pinayagan ako ni Papa na bumukod na. At sa tulong nga po niya at ng panganay kong kapatid na isang dermatologist ay nagkaroon ako ng sarili kong condo unit.
Sa madaling salita, maayos po ang buhay ko. Maliban lang sa aking love life. Mama El, marami na po ako naging boyfriend pero ni isa po sa kanila ay walang tumagal. At dito ko na Mama El sisimulan ang aking kwento. Ipapakasal niyo na po ba talaga agad si Rochelle? Parang masyado pa siyang bata para mag-asawa. Paano naging bata 28 na yung kapatid mo? Basta pa, bata pa siya para sa akin. Hayaan mo na si Rochelle. Maayos naman yung pakakasalan niya. Kilala ko ang nanay at tatay noon kaya hindi ako tutol sa relasyon nila. Ikaw ba? Kailan ka pa magpapakasal? Yung boyfriend mo ngayon, ilang taon na kayo noon? Taon? Pa naman? Nagpapatawa ka po? Ano naman nakakatawa ron? Kasi pa, wala pa po akong naging boyfriend na tumagal ng taon. Ano? Anong klaseng relasyon ba pinapasok mo? Baka naman mamaya tawag lang ng laman yan kaya sinasagot mo yung mga nanliligaw sa'yo. Grabe ka sa akin pa. Hindi ko lang talaga nakikita sa kanila yung katangian ng lalaki na gusto kong pakasalan. Yung mga nagiging boyfriend ko naman kasi, magaling lang sa simula. Tapos pag tumagal-tagal na, nagiging immature na. Nakakairita yun sobra. Kasalanan mo yan. Sinagot mo eh. Kung kinilala mo muna sana na mabuti, di matagal ka nang nakakita na matino. Paano po kung magpabuntis na lang ako? Yan ang huwag mong gagawin. Pinalaki ko kayo ng maayos kaya ayoko magkaroon ng anak na diskrasyada. Pa, nagbibiro lang po ako. Ikaw naman no. Biro man o hindi yun nakakatuwa, Larnie. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, umayos ka. Ayoko mabalitaan na nabuntis ka na lang ng kung sino tapos hindi ka pinanagutan. Hindi po mangyayari yan pa. Maingat po ako. Saka may contraceptive ako. Nagpa-depot shot po ako kaya hindi ako mabubuntis. Hindi porke hindi ka mabubuntis pwede ka nang gumawa ng kalokohan. Babae ka pa rin. Alam mo kung ano yung dapat at hindi dapat. Ayoko nang kahihiyan. Tandaan mo yan. Pa! Ang aga pa oh! Ang init agad ng ulo mo. O Rochelle, ikaw pala. Kala ko nakaalis ka na. Isasama ka nga pala niya sa lakad niya ngayon. Po? Bakit naman po ako sasama? Huwag niyo sabihin na magiging yaya ako ni Rochelle sa pupuntahan niya. Ate, magsisimba lang ako, okay? Hindi mo nga kailangan sumama eh. Ba't kasi di mo sinabi agad na isasama mo pala akong magsimba ngayon? Huwag na kayo magtalo dyan. Kumilos na kayo nang hindi kayo mahuli sa misa. Opo. O siya, maiwan ko muna kayo at may importanteng lakad pa ako. Sa susunod ko na lang kayo sasamahan magsimba. Okay pa. Ingat po kayo. Ingat pa. Uy, seryoso? Isasama mo talaga ako magsimba? Alam mo namang may lakad ako tuwing Sunday eh. At saan ka naman pupunta ate? Dun sa boyfriend mo na katawan lang ang habol sa'yo? Gumising ka nga! Hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Hoy, bakit naman parang bigla ka nang naging kontrabida sa buhay ko ha? Hoy, hindi ako kontrabida ha. Kakampi mo ako lagi, alam mo yan. Pero alam mo rin naman na hindi kita susuportahan sa mga katangahan mo sa buhay. Yung bibig mo ha, sobra ka na. Ay naku basta, hiwalayan mo na yung boyfriend mo na yon. Kung sa akin pa lang, hindi na siya pasado para maging asawa mo, kay Papa pa kaya? Kaya ate, tapusin mo na yan hanggat maaga pa. Mama El, totoo nga na pareho sina Papa at Rochelle na hindi gusto ang boyfriend ko nung time na yun. Hindi po ako nagkaroon ng pagkakataong ipakilala siya sa pamilya ko dahil alam ko na kung ano nga susunod na mangyayari. At gaya nga po ng sinabi ng kapatid ko, nakipaghiwalay po ako sa boyfriend ko. Ewan ko ba? Pero parang hindi naman ako nakaramdam ng lungkot nung pumayag siya na maghiwalay kami. Parang nakahinga pa nga ako ng mas maluwag. Maayos po ang naging hiwalayan namin kaya wala kaming naging problema. At after 2 months,
Mama El, may nakilala po ako sa hotel na nakaagaw talaga ng atensyon ko. Si Gael. Magkaedad lang po kami na Gael at pagdating sa itsura nito ay hindi maitatanggi. Nagwapo talaga siya. Sa tindig pa lang niya ay napapalingon na talaga ako at dahil ako po ang room service manager ay may dahilan ako para kausapin siya. Hindi ko lang ipinapahalata pero kinikilig po talaga ako tuwing kinakausap niya ako. At kapag tumatawa siya, kasama pati ang mga mata niya. Magaan po siyang kasama at may sense of humor din. Hindi naman kami kaagad naging malapit sa isa't isa. Sinasadya ko lang noon na makipag-usap sa kanya para mas makilala ko pa siya. At doon ko po napansin na madali siyang maging komportable sa isang tao. Napadalas na nga po ang pag-uusap namin yon ni Gael, lalo na noong tinulungan ko siya sa isang guest na nagreklamo sa serbisyo niya. Ganun naman talaga ang madalas na nangyayari tuwing may baguhan sa hotel. Malaki ang pasasalamat niya sa akin dahil ayaw niyang mawala ng trabaho noon. Nakakaloka man pong pakinggan, pero Mama El, ginamit ko ang sitwasyon niya para mas maging malapit kami sa isa't isa. Uy, ikaw nag-invite sa akin dito sa fast food kaya libre mo to ha? Walang problema, ma'am. Sagot ko na to. Biro lang? Ito naman, napakaseryoso mo. Naku, ma'am. Di po to biro para sa akin. Hayaan niyo na po ako na gawin to. Para makabawi naman ako kahit sa simpleng paraan lang. Sus, makapagsalita ka naman parang napakalaki ng utang na loob mo sa akin. Malaki naman po talaga, ma'am. Kung di po dahil sa'yo, baka nawala na ako ng trabaho. Naku, ayos lang yun. Maliit na bagay. Tsaka yun yung first time na tumulong ako sa kagaya mo, no? Kaya hayaan mo na yun, okay? Iyon po kung papayag kang sagot ko na lang tong pagkain natin. Sige na nga. Baka hindi ka pa makatulog niyan eh. Saka wag mo na rin akong tawagin ng ma'am kapag wala tayo sa trabaho. Gusto ko maging komportable ka sa akin. Kausapin mo ako na parang kaibigan mo lang. Parang nakakaiya naman po yun. Isa pa yung po na yan. Feeling ko tuloy ang tanda-tanda ko na same age lang naman tayo. Sige na nga, hindi na ako magpo-pause sa'yo. Yan, ganyan dapat. Kaya pala, hindi ka nagkukwento tungkol sa pamilya mo ah. Sa kanila ka ba nakatira? Hindi. 5 years ago na nung bumukod ako sa kanila. So mag-isa ka na lang ngayon? Actually, may anak na ako. Ha? Totoo yun. May live-in partner na ako tsaka may anak na rin. Sila yung dahilan kung bakit nakabukod na ako sa mga magulang ko. Ah, okay. Akala ko kasi binata ka pa. May sarili ka na palang pamilya. Hindi mo naman kasi nabanggit eh. Hindi ko lang po talaga ipinagsasabi yun. Bakit? Kinakahiya mo ba yung partner mo? Ha? Hindi sa ganon. Ano lang kasi, hindi ko naman talaga siya mahal. Nabuntis ko siya kaya pinananagutan ko yung bata. Talaga? Paano yun? Magkasama kayo sa bahay. Medyo mahirap nga yung sitwasyon namin kasi kailangan naming ipakita sa bata na okay kami. Ilang taon na ba yung anak mo? 4 years old. Ah, malaki na rin pala. Oo, minsan nga gusto ko naman ligaw ng ibang babae. Pero sino namang maniniwala sa akin, di ba? Ako, naniniwala ako sa mga sinabi mo. Ay, sa totoo lang, nakaka-impress ka nga eh. Kasi pwede mo namang takasan na lang yung responsibilidad mo bilang ama ng bata. Pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, mabuti ka pa ring tao. Deserve mo ng girlfriend na magpapasaya sa'yo. Yun na nga yung problema eh. Walang nagkakamali sa akin. Sus, akala mo lang yun. Malay mo, one of these days, magkaroon ka na. Basta, huwag mo lang pangunahan ang pagiging nega mo. Ikaw, pwede ba kitang tanungin tungkol sa personal mong buhay? Oo naman.
Nagkwento ka ng bagay na hindi mo pinapaalam sa iba, pero sinabi mo sa akin. Kaya para fair, sasagutin ko rin yung mga itatanong mo. Sige. May boyfriend ka ba ngayon? Wala na. Wala na. So, kagagaling mo lang sa breakup? Ganun na nga. Kamusta ka ngayong kaka-break nyo lang? Okay ka lang ba? Bakit naman hindi? Pareho naman namin ginusto na maghiwalay na. Wala Hindi talaga nag-work yung relationship na meron kami. Malungkot din pala love life mo. So paano yan? Nakikipag-date ka na ba ulit? Hindi pa. Di ko type yung mga pumaporma sa akin Saka yung iba naman kasi, pamilyado na. Ayoko naman maging kabit, no? Paano naman kung kagaya sa sitwasyon ko? Yung hindi naman kasal? Kasal man o hindi, basta nakipagrelasyon ka sa may kinakasama at anak na, kabit pa rin yung tingin sa'yo ng ibang tao. Mama El, napansin ko ang pananahimik ni Gael matapos kong sabihin yun. Hindi ko po alam kung na-offend ko ba siya dahil iniban na lang niya ang usapan. Aminado ako na pumalpak ako sa part na akala ko ay binata pa siya. Kahit hindi po niya sabihin ay alam ko na alam niyang na-disappoint ako sa nalaman ko. Ganon din naman siya nung sinabi kong hindi ako papatol sa lalaking may kinakasama at anak na. Pagdating naman po sa trabaho ay professional naman kaming dalawa. Hindi kami nag-uusap pero kapag out na namin ay madalas kaming nagkakayayaang kumain o di kaya naman ay umiinom. Doon po lumalabas ang natural na kakulitan ni Gael. Masaya siyang kasama Mama El. Hindi ako nabobore kapag siya ang kausap at kasama ko pero kahit madalas kaming magkasama ay hindi po namin binibigyan ng kakaibang meaning yon. Para sa amin kasi ay magkaibigan lang kaming dalawa. May mga pagkakataon din na nagkakwento si Gael tungkol sa kinakasama niya. Alam daw niya na nakikipagkita na rin naman daw ito sa ibang lalaki na kasama pa ang anak nila. Kaya siguro naman daw ay may karapatan din siyang makipag-date sa ibang babae. Friendly date lang naman daw yung ginagawa namin. At kahit minsan, hindi namin napag-usapan yung tungkol sa aming dalawa. Kung gusto ba namin ng isa't isa o hindi. Pero yung pagkakaibigan na meron kami at akala namin ay normal lang para sa amin. Pero sa iba pala at sa tingin ng mga katrabaho namin ay hindi. Pero hindi ko naman po sila masisisi dahil manager ako at staff si Gael. Pero Mama El, sinigurado ko naman po nalabas ang trabaho sa pagkakaibigan na nabuo namin ni Gael. Mama El, pagdating po kay Gael ay nagiging pilya ang mga iniisip ko. Minsan nagde-daydream pa po ako na kasama ko siya. Na magkahawak daw kami ng kamay at sweet na sweet sa isa't isa. Aaminin ko po na unang beses na nangyari sa akin ng ganun. Hindi naman kasi ako nagkaroon ng matinding interes sa isang lalaki noon. Kaya nga po hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun na lang ako ka-invested kay Gael. Napapansin ko na ang bawat kilos niya. At kung may magbago man sa kanya, alam ko rin po kaagad yun. Minsan po kapag lumalabas kami ay naiisipan ko pang bilhan ng laruan ng anak niya. Sabi ko pa nga noon ay wag na lang niya sabihin na sa akin yun ang galing. Dahil baka pag-awayan lang nila ng kinakasama niya. Pero sabi naman po niya ay wala raw kaso yun. Mama El, masasabi ko po na masipag at maayos namang magtrabaho si Gael kaya wala akong naging problema sa kanya pagdating sa trabaho. Nakikita ko rin naman na kasundo niya ang mga nakakatrabaho niya. Kaya naman, matapos ang unang 2 buwan niya sa trabaho ay nagkayayaan sila na uminom.
Pero nagulat na lamang ako nang imbitahin ako ni Gael. Nag-alangan po ako nung una dahil sila lang dapat yung magkakasama. At iniisip ko na baka makasira lang ako sa bonding nila. Dahil mahirap nga naman kapag may kasamang boss. Pero ang hindi ko lang po inaasahan noon na yung mga kasama pa niya mismo ang pipilit sa akin na sumama sa lakad nila. Nakauwi na yung mga kasama natin. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Mamaya na ako. Medyo nahihilo pa eh. Kung gusto mo, ihahatid na kita. Ha? Naku, wag na. Ay nako, baka nahihiya ka na naman sa akin ha. Huwag ka nang tumanggi. Idadaan na kita sa inyo bago ako umuwi. Medyo nakainom ka na rin kasi. At saka mahihirapan ka pang mag-commute. Ayos lang yun. Lalaki naman ako eh. Kahit na ano, baka mamaya makatsyempo ka ng masamang loob, masaktan ka pa. Bakit parang sobra ka naman yata mag-alala sa akin, ma'am? Masama bang mag-alala bilang kaibigan mo? Hindi naman. Medyo kinikilig lang ako. Sira, bakit ka naman kikiligin? Para yun lang eh. Para sa'yo, simple lang yun. Pero iba kasi yung dating sa akin. Paanong iba? Hoy, di ko nasasagutin yan. Masyado nang nakakahiya. Ha? Bakit ka naman nahihiya? Ano ba yun? Sa pinapakita mo kasi ngayon, parang gusto mo na ako eh. Ano? Seryoso? Uy, wag mong bigyan ng meaning yung ginagawa ko ha. Ganito lang talaga ako sa mga kaibigan ko, promise. Sabi ko na eh, mapapahiya lang ako rito. Uy, sorry ha. Okay lang. Baka kasi nakakalimutan ko na rin na boss kita at staff lang ako. Hoy, ang OA mo. Walang kinalaman dito yung posisyon natin sa trabaho ha. Biro lang yun. Baka sakaling lumusot. Kung hindi ka pa uuwi, edi kwentuhan na lang muna tayo. Basta ihahatid kita, hindi ka na pwedeng tumanggi. Sige na nga, mapilit ka eh. Alam mo, pag ako yung nagkakotse, ihahatid kita kahit di ka pa pauwi. Hayaan mo, mangyayari din yan. Tignan mo nga ako oh. Hindi ko akalain na makakabili ako ng sarili kong sasakyan. Kayang-kaya mo naman bumili. May kaya naman pamilya mo. Kahit nga sila na mismo yung bumili para sa'yo eh. Saka tingnan mo, may sarili ka pang kondo. Di ka pwede mag-boyfriend ng mahirap. Yan yung problema ko dati pa. Yung ibang lalaki na nagugustuhan ko, sila naman yung ayaw sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi nanliliit sila kapag kasama ko. Pero alam mo, hindi naman pabonggahan ng isang relasyon eh. Kung ano lang ang kayang ibigay ng isa, okay na yun. Basta bukal sa kalooban niya. Ganun talaga. Nakakapanliit para sa amin na mas maayos pa yung buhay ng babaeng nagugustuhan namin. Dapat ba mas mahirap kaming mga babae para hindi kayo manliit? Unfair naman nun. Ha? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, saka na lang kami papasok sa isang relasyon kapag alam na naming stable na kami. Ang stability, hindi lang sa financial yun. Alam ko, pero kailangan ko munang unahin yung problema ko sa pera. Hindi naman ako yung hirap na hirap kasi dalawa naman kami naghahati sa mga gastusin. Pero syempre, ako yung lalaki kaya dapat ako yung provider. May tanong ako. Paano kung makikipag-date pa lang? As in, kikilalanin nyo pa lang ang isa't isa. Dapat ba talaga sagot ng lalaki yung date? Kung kami yung mag-aaya ng date, oo. Tsaka way namin yun para magpa-impress. Kasi paano naman kami magugustuhan ng babaeng gusto namin kung pagbabayarin namin sa first date, di ba? May punto ka naman. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi naman kasi dapat palaging lalaki yung sumasagot sa date. Kahit sa first date. Kasi kikilalanin nyo pa lang naman ang isa't isa eh. Hindi ka pa padre de pamilya. Nakakatuwa ka. Buti may mga babae pa na ganyan yung mindset, no? Saya mo siguro maging girlfriend.
Mama El, nakonsensya ako noong nagsinungaling ako kay Gael. Hindi naman po kasi totoo na friendly lang talaga ako. Yung pag-aalala ko sa kanya at lahat ng extra efforts ko, hindi na yon dahil kaibigan ko lang siya. Kasi ang totoo, ay gustong gusto ko na siya. At habang tumatagal nga po ay mas lalong tumitindi yung nararamdaman ko para kay Gael. Nakakahiyaman pero minsan, kapag nagde-daydream ako, ay may wild thoughts na sumasagi. Mga bagay na gusto kong gawin kasama siya. Pero sa tuwing naiisip ko na pamilyado na siya, bigla po ako naduduwag. Bumabalik ako sa katotohanan na pagkakaibigan lang ang pwede sa aming dalawa. Hanggang sa may isang pangyayari na nagpasilab sa nararamdaman namin sa isa't isa. Nagkasalubong kami noon ni Gael sa hallway nang biglang nagkaroon ng power interruption. Na umabot lang naman ng mahigit 1 minuto. Pero noong lumiwanag na, hindi ko po napansin na nakayakap na pala ako sa kanya. Nakakatawang isipin dahil ganun yung mga eksenang napapanood ko sa pelikula. Pero mukhang pareho lang kami ng iniisip ng mga sandaling yon. At dahil yung mga sumunod na pangyayari, ay humantong na kami sa isang bakanteng kwarto. O nung nawala ng kuryente, ano nangyari ate? Ewan ko ba? Pero parang bigla na lang may nabuhay sa amin eh. Ang wild mo talaga, no? Girl, nasasabi mo lang na wild ako kasi one-man woman ka. As in wala kang ibang nakarelasyon at pinagbigyan ng sarili mo, kundi sa fiancé mo lang. Pero no offense ate ha, hindi ko naman kasi talaga kayang gawin yung ginagawa mo. At wag mo na ring subukan kasi lagot ka kay Papa. Bakit ikaw? Di ka ba natatakot na malagot kay Papa? O baka naman nagtatapang-tapangan ka lang? Nagtatapang-tapangan lang. Hay nako, lumalayo lang tayo sa usapan. So ano na nga yung nangyari pagpasok niyo sa kwarto? Uy, interesado siya. Ate naman eh. Siyempre ikaw yung nandun. Tsaka sinimulan mo na rin naman magkwento eh. Mambibitin ka pa. Sige na, kwento na. Bawal sa'yo yun. Bata ka pa. Anong bata pa? Oy, 2 taon lang ang tanda mo sa akin, no? Sige na, ito na nga. Nung nasa room na kami, nagulat ako nung biglang naging aggressive si Gael. Bigla na lang niya akong hinalikan. At yun na nga, nadala na ako. At habang ginagawa namin yun, bigla na namang nagka-power interruption. Wow ha? Wala bang generator yung hotel nyo? Meron syempre. Pero tinuloy pa rin namin. Kainitan na eh. Nagkakuryente rin naman agad. Grabe ha? Parang yung power interruption pa mismo yung gumawa ng paraan para may mangyari sa inyo nung Gael na yon. Ay nako, pero ate, sigurado ka na ba sa kanya? Gusto ko siya. Gustong gusto. Pero nandun pa rin yung pag-aalangan. Sabi ko nga 'di ba, may live-in partner na siya. Kahit hindi pa sila kasal, nagsasama pa rin sila sa iisang bubong. At may anak pa. So anong gagawin ko? Ayoko naman maging kabit, no? Ayaw maging kabit, pero may nangyari na sa inyo. Anong tawag mo doon? Malanding ugnayan, ganun? Hanggat wala kaming relasyon, hindi ako kabit. Ang labo mo ate. Alam mo, ako na talaga yung natatakot para sa'yo. Bukod sa matinding sermon na nga abutin mo kay Papa, natatakot din ako na baka mamaya niloloko ka lang pala nung lalaking yun. What if sinabi lang niya na hindi niya mahal yung live-in partner niya, tapos ang totoo, happy family naman pala talaga sila. Hindi, naniniwala ako kay Gael. Teka nga, bakit parang ayaw mo ako magka-boyfriend? Kasi hindi siya yung tamang lalaki para sa'yo. Subukan mo rin kaya imulat sa mga mata mo para makita mo. Alam mo, wag mo nga ako igaya sa'yo. Nakontento ka na lang dyan sa nakakabore mong buhay. Ay wow, boring na pala yung pagpapakatino ngayon. Well, at least ako, wala akong sisiraing pamilya pag nagkataon. Kontento na ako sa fiancé ko at sigurado na kami sa isa't isa. O edi ikaw na. Sana lahat masaya, di ba?
Dito ako masaya sa ginagawa ko, kaya kung pwede, wag mo na lang akong pakialaman. Sinabihan lang kita kasi baka hindi mo nakikita yung red flags ng lalaking nagugustuhan mo. Tsaka hindi mo ba naisip, ate? May mga CCTV dun sa hotel. Ano ka ba? Kapag nakita kayo ng sabay na lumabas ng kwarto, sa tingin mo ba, hindi ka pagdududahan? Ang malala pa niyan, baka pareho kayong matanggal sa trabaho kapag napatunayan na may ginawa kayong milagro sa loob mismo ng hotel at sa oras pa mismo ng trabaho ninyo. Huwag mo na nga problemahin yung problema ko. Kaya ko to. Mama El, hindi ko nga pinansin ang sinabi ng kapatid kong si Rochelle. Hindi ko po inisip na posible nga ako matanggal sa trabaho. Kasi ang mahalaga lang sa akin noon na ay masaya ako sa ginagawa ko. Nagtuloy-tuloy po yung namamagitan sa amin ni Gael pagkatapos nung nangyari. At dahil ilang linggo na rin naman ang nakalipas, mas lumakas po ang loob ko. At inisip na wala namang nakakita sa amin sa pagpasok namin sa isang bakanteng room sa hotel. Kaya nakampante na rin ako. At ilang beses na din kasing nawala ng kuryente noon at hindi ko na lang yun masyadong idinetalya sa kapatid kong si Rochelle. At pagkatapos nga po ng trabaho ay lumalabas pa rin kami ni Gael. At kung noon ay pakain-kain lang sa restaurant o di kaya'y nagiinuman. Sa pagkakataong naman, o sa pagkakataong yon, ay nag-check-in na rin po kami sa mga motel. Tuwing sweldo naman ay isinasama ko ang mga staff sa inuman nila. Hindi naman ako tumanggi noon dahil gusto ko rin namang makisama sa kanila, pero tuwing nabubuksan ang topic tungkol sa love life, ay palagi po akong nalalagay sa hot seat. Sinabi ko na lang na may lalaki nang nagpapasaya sa akin para lang manahimik na sila. Hindi na nga po sila nag-usisa pa kung sino yon bilang respeto na rin siguro sa akin. Hanggang sa isang araw, Mama El, inulit namin ni Gael yung ginawa namin noong unang beses na gumamit kami ng vacant room para sa kamunduhan naming dalawa. Pero sa pagkakataong yon, ay may nakakita sa aming dalawa. Mama El, totoo nga na lahat ng pagkakamali ay may katumbas na parusa. Pagkatapos po ng araw na yon ay pinatawag ako ng GM namin. May kumalat kasi na usap-usapan na nakita daw kami ni Gael na pumasok sa isang room at magkasama ring lumabas matapos ang halos kalahating oras. Pero sa halip po na magalit o mahiya, ay mas nagalit pa ako noon sa GM ko. Ipinagpilitan ko na magkaibigan lang kami ni Gael at walang namamagitan sa amin. Gumawa ko ng dahilan kung bakit kami pumasok ni Gael sa room, pero nung in-review ang CCTV, ay hindi po tumugma roon ang sinabi ko. Kitang-kita kasi yung paghaharutan naming dalawa habang nasa hallway bago kami pumasok sa room. Mabigat man po sa kalooban, pero bago pa lumabas ang desisyon tungkol sa pananatili ko sa trabaho ay inunahan ko na ang pag-resign. Sobrang sama po ng loob ko sa nangyari. Gusto ko lang namang maging masaya. Ang pagkakamali ko lang, dinala ko pa sa workplace yung kalandian namin ni Gael. Natanggal din po siya sa trabaho gaya ng inaasahan ko. Kaya naman, hindi ko po alam kung papaano pa o paano ko pa siya haharapin noon. Inilihim ko po sa tatay ko ang nangyari, pero kahit anong gawin kong pagtatago, ay nalaman pa rin ng tatay ko. Sabi ni Rochelle, nag-resign ka na raw sa trabaho mo .
Opo, nag-resign na po ako. Bakit? Maganda naman yung posisyon mo ron. Ang saya-saya mo pa nga magkwento nun tapos ngayon biglang nag-resign ka. Medyo na-pressure lang po ako pa. Na-pressure? At paano ka naman na-pressure? Basta po nahihirapan na ako doon kaya maghahanap na lang ako ng ibang malilipatan. Nahihirapan ka nga ba talaga o baka naman may ginawa kang kalokohan? Pa, yun po ang totoo. Huwag ka nga magsinungaling, Larnie. May kakilala ko na nagtatrabaho sa hotel at naikwento niya sa akin yung nangyari. Buisit ka. Binigyan na nga kita ng pagkakataon para magsabi ng totoo. Pero hindi mo pa rin ginawa. Ipinilit mo pa rin yung kasinungalingan mo. Kasi alam ko po nahuhusgahan niyo ako agad. Bakit hindi? Gawain ba naman tinong babae yung ginawa mo? Makapagsalita naman po kayo, parang wala kayong nagawang kalokohan nung bata pa kayo At talagang gagamitin mo pa yan sa akin? Kung may nagawa man akong kalokohan noon, hindi yun kasing baboy ng ginawa mo. Kababae mong tao tapos papasok ka sa bakanting kwarto na may kasamang lalaki? Isang pagkakamali lang naman yun pa. Pero kung husgahan niyo ako, parang nagkamali na ako buong buhay ko Wes, kung ayaw mong hinuhusgahan ka, huwag kang gumawa ng alam mong mali. Alam mo kung ano pang nalaman ko, ha? Yung lalaking kinababaliwan mo, may kinakasama na at may anak pa sila. Hindi ka pa talaga nag-iisip, linti ka? Sino mo nagsabi sa inyo niyan? Si Rochelle? E di sige, magkampihan kayong dalawa. Total, pareho naman kayong mapanghusga. Hindi si Rochelle ang nagsabi sa akin. Pinuntahan ko yung lalaki mo. Ano? Bakit nyo naman ginawa yun? Kasi gusto ko siyang kausapin. Gusto ko na layuan ka na niya. Hindi ko nga alam kung bakit nagpapakatanga ka sa lalaking yun Ang dami-daming lalaki dyan na mas matino at hindi pa pamilyado. Pero yung may sabit pa yung pinili mo. Hindi ko itinuro sa'yo paninira ng ibang pamilya. Gusto ko siya. Pero wala pa kaming relasyon kaya wala po akong sinisira pa. May relasyon o wala, nung hinayaan mo na may mangyari sa inyong dalawa, paninira pa rin yon. Sinong maniniwala sa'yo na basta tawag lang na laman yon? Mukhang baliw na baliw ka na nga sa... Tama na po pa! Hindi na nga po kami nag-uusap Tama yan. Dapat lang na hindi na kayo mag-usap o magkita. Kasi hindi magandang tingnan. Sorry po. Saka ko tatanggapin yung sorry mo kapag alam kong matino ka na talaga. Pero sa ngayon, magdusa ka sa ginawa mo. Akin na yung susi ng kondo at ang kotse mo. Po? Akin na yung susi ng kondo at ang kotse mo. Ano? Nabiga na kakagalaw sa'yo ng lalaking yon? Ang lino ng pagkakasabi ko. Kaya huwag kang tatanga-tanga dyan. Dito ka muna uuwi sa bahay. At ako rin na mag-aatid sa'yo sa mga lakad mo. Para masiguro kung hindi ka makikipagkita sa lalaking yon. Payo na lang po ang meron ako Mas marami pang mawawala sa'yo kung hindi mo titigilan yung kaibangan mo. Mama El, pansamantala po munang winawi ni Papa yung susi ng kondo na ibinigay sa akin ni Kuya. Pati na rin yung kotseng ginagamit ko. Mas binantayan nga talaga ako ni Papa at hindi ko po akalain na sa edad kong yon na ay may kasama pa akong magulang sa paglabas ko. Pero hindi na lang po ako nagreklamo para matapos na yon. Kung aangal pa kasi ako ay mas tatagal pa yung sitwasyon at mas lalaki pa ang problema namin ng tatay ko. Naghanap po ako ng bagong mapapasukan pero habang naghihintay ako ng tawag sa mga ina-applyan ko ay inabala ko muna ang sarili ko sa mga gawain sa bahay. Taliwas yon sa nakasanayan ko pero kinailangan kong gawin para patunayan kay Papa na nagpapakatino na talaga ako. Isang buwan din po ang itinagal noon at wala rin akong pinalampas na misa kaya tuwang-tuwa si Rochelle na may kasama siya kapag wala si Papa. At sa halip na malungkot, ay natuwa pa ako. Natuwa pa po ako sa kinahinatnan ng parusa sa akin ng tatay ko. Doon ko po kasi napagtanto na hindi naman talaga ganoong kaseryoso yung nararamdaman ko para kay Gael. Kaya naman, nagdesisyon po ako makipagkita sa kanya para mapag-usapan namin yung nangyari sa amin at linawin ang mga bagay-bagay.
Buti hindi ka nahirapang hanapin tong unit ko. Hindi naman yun kasing hirap ng inaakala mo. Ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Pwede namang i-chat mo na lang. Galit ka ba sa akin? Sino namang matutuwa sa ginawa mo? Natanggal na nga tayo sa trabaho tapos iniwan mo pa ako? Ba't naman ganun? Labo mo eh. Nawalan ako ng gana, okay? Yun yung totoo. Kasi hindi ko na rin alam yung gagawin ko nung time na yon. Sana kinausap mo ako. Kung kinausap kita noon, itatakwil ako ng tatay ko. Ganun ka kaduwag? Hindi ako duwag. Pinipili ko lang yung mga dapat kong tayaan. So hindi ako kataya-taya para sa'yo. May anak ka na dapat mong unahin, Gael. Eh ano kung may anak ako? At kasama mo pa rin yung nanay ng anak mo. Hindi mo ba talaga naiintindihan na kahit saan tignan, ako yung magmumukhang masama? Ako yung magmumukhang kontrabida? Kaya ba kinausap ako ng tatay mo? Kinailangan pa talaga na siya yung lumapit sa akin kasi naduduwag ka. Kaya nga nandito ka ngayon, di ba? Kasi gusto ko lang tapusin yung meron tayo. Anong tatapusin? Eh wala ngang tayo. Ayaw mo ang bigyan ng pagkakataon yung pinagsamahan natin tapos ikaw pa yung may lakas ng loob na sabihin tapusin na natin to? Nakakaloko ka naman yata. Ako nga dapat yung unang susuko eh. Hindi kita pinapunta rito para makipagtalo sa'yo. Gusto kong maayos natin yung hindi natin pagkakaunawaan. Paano nga maayos kung ayaw mong panindigan yung nangyari sa atin? Wala dapat relasyon na mabuo. Yung nangyari sa atin, sige, sabihin mo ng pareho nating ginusto yon. Pero hindi naman porke nakuha mo na ako, tayo na. Parang yun kasi yung gusto mong mangyari. Oo, ganun nga yung gusto ko. Pero ayaw mo. Masyado kang nagmamatigas kahit na alam ko naman na gusto mo rin ako. Akala ko rin eh. Anong ibig mong sabihin? Akala ko gusto kita. Pero nung hindi na tayo nag-uusap, mabilis lang nagbago yon. Kaya na-realize ko na hindi pa naman pala talaga ganun kaseryoso yung nararamdaman ko sa'yo. Malandi ka pala eh. Hayop na katwiran yan. Unang-una pa lang, hindi ka na dapat nagpakita ng motibo. Hindi naman ako naglihim sa'yo, di ba? Sinabi ko na may kinakasama na ako at may anak na kami. Naging totoo ako sa'yo, La Arnie. Tapos ikaw, wala lang? Di ka pala seryoso? Ano yun? Nagtikiman lang tayo, ganun? Huwag kang umarte na parang bago pa to sa'yo. Kaya ka nga nagkaanak, di ba? Kasi lumandi ka rin. Mas malala ka pa nga kasi nagkaanak ka eh. Ako, hindi. Eh di ikaw na. Galing mo pala eh. Ganito ba yung klase ng relasyon na gusto mo? Yung lagi tayong nag-aaway? Kaya nga hindi ko na ipinilit yung sa atin eh. Kasi alam ko na hindi rin naman mag-work. Lalo na kung ganyan yung ugali mo. Mas lalong hindi ko tatagalan yung ugali mo. Sana pala hindi na lang tayo nag-uusap. Wala rin naman palang patutunguhan to. Sana nga talaga hindi na lang ako pumunta. Sorry. Huwag ka mag-sorry kung hindi naman bukal sa kalooban mo. Sorry na nga. Pasensya na sa mga nasabi ko. Gusto ko lang talagang linawin na walang pag-asa na maging tayo. Nagkasala na tayo ng maraming beses. Kaya wag na nating dagdagan pa yon. Mama El, mahaba pa po yung naging usapan namin ni Gael bago kami tuluyang nagkasundo. Napagkasundoan namin na hindi na namin ipipilit pa kung ano man yung namamagitan sa amin o namagitan sa aming dalawa. Kahit saan kasi tingnan ay mali talaga yon. Natuwa naman po si Papa nang malaman niya yung ginawa ko. Sinuportahan niya ako sa desisyon ko at laking pasasalamat ko naman dahil sa kabila ng edad ko, ay hindi pa rin ako pinababayaan ng tatay ko. Medyo nahirapan kasi ako na makahanap ng trabaho kaya ginamit na rin niya yung connection niya sa mga kakilala niya. Pero kahit po may backer, ay pinatunayan ko naman na karapat-dapat ako sa trabahong napasukan ko. Sa ngayon, Mama El, ay happily married na po ako at may isang anak na rin. Isang chef sa restaurant yung napangasawa ko. Masasabi kong mabait siya at maprinsipyo kagaya ng tatay ko. Si Gael naman po ay pinakasalan na rin niya yung kinakasama niya para sa anak nila.
hindi na kami nagkita o nagkikita at hindi na rin kami nagkakausap. Sa katunayan ay nauna pa siyang ikinasal kaysa sa akin. Nabalitaan ko lang po yun sa dati naming katrabaho sa hotel na kasama naman ni Gael ngayon sa bagong workplace niya. Pero bukod po doon ay wala na kaming naging connection pa. Mama El, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa pagbabahagi nito sa ating mga kabarangay. Sana po ay may inspirasyon o aral kayong napulot sa kwento ng buhay ko. Muli, ako po ang inyong forever na kapuso at kabarangay, La Arnie. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Barangay LS 91.1 Forever. Natatandaan mo pa ba? Mga kabarangay, ang isang baluktot na gawain kahit sa ang panig nating tingnan ay masama pa rin. Mas masayang mabuhay na wala tayong nasasaktang tao at higit sa lahat, wala tayong sinisirang pamilya. Kaya naman, tama lang ang ginawa ng sender natin na sila Arnie na layuan na lamang si Gael. At nagpasya rin siya na hindi nadugtungan pa kung ano man yung namamagitan sa kanilang dalawa. Bagay na sinuportahan naman ng kanyang ama na pareho sila ni Gael na nagkasala pero sa huli ay mas pinili pa rin nilang gawin kung ano ang dapat at mas makakabuti sa kanilang pamilya. Okay, ganun na yun, Mama El. Ay mga kabarangay, kahit saan naman kasi talaga nating tingnan, mali at mali. Mali na nakipagrelasyon sila Arnie kay Gael na may isang live-in partner at may isang anak. At mali na ibinigay niya yung sarili niya nang wala naman silang relasyon, ano? Gaya nga ng palagi nating sinasabi, ibigay mo yung sarili mo dun sa taong talagang mahal na mahal. At yung taong yun yung taong makakasama mo habang buhay. Huwag niyo laging yung premarital sex, mga kabarangay. Kasi nga, ako naniniwala ako na yung mga ganung bagay, ginagawa lang talaga ng mga mag-asawa. Pero yun nga, wala na tayong magagawa kasi nangyari na. Wala tayong say at hanggang salita lang talaga tayo, mga kabarangay at mga kapuso. Pero kung ako din naman si La Arnie, sana nadala din siya ng kanyang nararamdaman or nadala din siya ng tukso kasi nga naman, may itsura naman to si Gael. Kasalanan na itsura ni Gael. At pinapangit na lang natin si Gael eh. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na minsan, dahil sa attraction, feeling natin love na agad. Nang dahil sa magandang itsura or sa yung mga pa-crush-crush ganyan, yung sa matra ka lang sa tao, feeling mo, mahal mo na agad. Dahil sexy, mahal mo na agad. Dahil mabait, ay mahal mo na agad. At dahil tinutulungan ka, ay pakakasalan mo. Nakakaloka, no? Kalma lang, mga kabarangay, dahan-dahan lang. Gaya ng ng kasabihan, ang pagpapakasal or ang pagpapamilya isang kanin ay hindi isang kanin na pag isinubo mo, pag napasok ka, iluluwa mo na lang. Hindi ganun kadali yun. Ano ba naman kayo? Hindi nyo alam ang hirap ng buhay pag mag-asawa na, at pag may anak na. Kaya kalma lang, dahan-dahan lang. Pasok, Ate Maha. Nagawa ka yarn. Naging proud, Pero last Saturday, kung hindi ako nagkakamali, mga kabarangay, si Rita ang bisita ng Showtime, ng It's Showtime sa yung may Especially For You. At sinabi doon ni Rita na what do you call this? 4 years sila nung
nung tatay ng anak niya, they lasted for 4 years na relasyon. Pero mas pinili nila na mag-co-parenting na lang or hindi magpakasal. Bakit at bakit? Kasi ayaw nila na makikita na lang ng bata or kalalakihan ng bata na nag-aaway lang sila, hindi lang sila nagkakaunawaan, na hindi dahilan yung bata para magpakasal sila. Yung gano'n, tayo kasi iba't iba naman tayo na paniniwala sa buhay, ano? Pero yun yung paniniwala ni Rita, no? Na yun nga, isa kanya, hindi nila pinili na magkasama or hindi nila pinili na magsama para lang dun sa bata. Kasi kung kamumulatan din lang naman ng bata ay hindi magandang ehemplo ng pagiging mag-asawa, wala ding mangyayari. Ako, I believe na tama din naman yun. Minsan kasi, eto para dun sa mga hot topic din naman sa mga pro-divorce, anti-divorce, mga ganan. Pero para sa akin, bakit nga ba kayo magsistay pa sa isang relasyon kung wala na rin namang saya, kung wala na rin namang pag-ibig, kung nagsasama lang kayo dahil sa bata, pero nagkakamali rin naman kayo, nang bababae pa rin kayo, nang lalaki pa rin kayo, pero nagsasama kayo sa isang bubong. Na parang, di ba? Nakakadiri. O hindi naman sorry sa term na nakakadiri, pero kung makikipagrelasyon ka sa labas, nang ikaw yung may kinakasama, parang napalaking hindi tama yun, di ba? O aminin natin, huwag tayo hipokrito, no? Kaya nga, kung wala namang pag-ibig talaga sa isang relasyon, itigil na natin. Huwag na natin ituloy kasi may masasaktan at may masasaktan lang. What if hindi nga kayo nagkakaunawaan pero isang tao or isa sa inyong dalawa ay mahal ka pa rin, di ba? Mas masakit yun lalo na sa parte ng mga babae. Tawang-tawa na si Ate Lisa. Sasambulong kita mamaya. Diba? Yun yung katotohanan sa buhay na meron tayo ngayon, mga kabarangaya. Kaya, piliin po natin yung kung saan tayo magkakaroon ng peace of mind, mga kabarangaya. And syempre, pasalamat na lang din tayo din sa tatay nga ng ating kabarangay or ng ating letter sender na sila Arnie na kahit gano'n na siya kalaki, gano'n na siya katanda, hindi pa rin siya pinabayaan at hindi nayaan ng tatay niya na maligaw ng landas sila Arnie. At yun siguro talaga yung, yun talaga siguro yung, what do you call this? Responsibilidad ng ating mga magulang. Yung kahit malaki ka na o kahit matanda ka na, dadalhin ka nila sa tama. Dadalhin ka nila sa kung ano yung karapat dapat para sa iyo at hindi ka nila hahayaan na malagmok sa isang sitwasyon na ikaw din yung talo. Ganon na magulang. Kaya sa mga kabarangay natin dyan na kompleto pa yung magulang, ingatan na talaga niyo yung mga magulang. Please lang, utang na loob. Gagalitin niyo ako. Anyways, oras natin, 10:36 mga kabarangay, mga kapuso. Iwanan ko muna kayo ng isang awitin mula sa Bini. Labas mga boom! Salamin. Dito pa rin sa ating programang Radyo Novela. And of course, ngayon po ay sikat sa barangay ng Barangay LS 91.1 forever. Radyo Nobela. 91.1. Hello kabarangay, Mama L here. Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Novela? Huwag ka na malungkot dahil ang istorya na hindi mo napakinggan sa radyo ay meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo na rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre,